Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Bagong palit ang radiator nito. After 9 years, nagpalit siya ng radiator. Hindi alam ng may-ari na may butas na pala yung radiator. Buti na lang, hindi siya na-overheat. Naanuhan mo kagad? Naramdaman mo? Oo. Ano siya, yung tumaas ba kagad yung temperature? Nawala muna ang aircon. Yes, Ibig sabihin, nawala yung lamig ng aircon. Tapos yung temperature gauge, tumaas. Gaano kataas yung temperature gauge? Halos napunta na sa dulo. Halos magpula na. Nagpula na. Yes. Hindi pa naman nagpula, sir. Malapit na sa pula, kaya itinigil ko sa highway. Pero nakakatakot yun. Nakakatakot talaga. Oo, kasi may chance na ma-warp yung cylinder head. So ngayon, oobserbahan mo yan bago radiator mo. Okay. Kapag ka, sir, yung laman nung reservoir mo napupuno, ibig sabihin may back pressure ka. Okay. Pero kung hindi naman nagbabago yon at normal na makina mo, wala nang overheat, wala ka ng problema doon. Okay. Nag-long weekend kami, Oo. Bataan. Oo. Then, yun nga, naramdaman ko yung pagkawala ng lamig ng aircon ng parteng San Fernando, Pampanga. Kung dito lang sa Antipolo sa atin, wala kang na-experience sa ganun. Wala. So nangyari lang talaga yung from Balanga, Bataan pa uwi. Parang siya, Okay. Kasi ito mga kapatid sa radiator po, kung talagang well-maintained ang sasakyan mo at lagi kang nagpapalit din ng coolant, hindi madadamage kagad ang radiator mo. So kung sa tingin mo naman na okay yung sasakyan, okay yung pagme-maintain mo, hindi mo talaga kailangan palitan kaagad-agad yung radiator mo. Kaya lang nangyari sa'yo, dito pa lang sir, kitang-kita, barado na itong radiator mo. Yung hangin hindi na ito makapasok ng maayos. So kapag nagbabara itong portion ng radiator na yan, yun ngayon, yung corrosion na yun, yung mga dumi na yun, ang sumira sa radiator mo. Hanggang dito. So masasabi natin, well-maintained yung sasakyan sa labas, pero yung cooling system hindi na-maintain. Baka hindi ka nagpapalit ng coolant mo, sir. Well, maybe, sir, yun ang pagkakamali ko. Hindi ka nagpapalit. Hindi natin masyadong nabantayan Oo. ang ating Pagdating cooling sa system. coolant. Yes. Meron kasing coolant na long life, pero hanggang kailan yung long life? Di ba? Meron mo, mabibili mo, long life coolant, pero hanggang kailan? So ngayon ito, na-damage talaga, munti ka ngayong mapunta doon sa sitwasyon na, kasi kung nag-overheat yan, pwedeng kumatok talaga, kung nasagad. So naglagay ka ng coolant, ng tubig, nakauwi ka na. Oil ang pinalagay ko, sir, pero yung sa coolant, walang inilagay kasi hindi rin nabanggit ng mekanikong pinaganuhan ko sa Petron sa NLEX. Bakit ka naglagay ng oil? Yung kasi ang unang pumasok sa isip ko na baka kulang na sa oil kaya umiinit. So ang ginawa ko, unang aksyon na ginawa ko, pagtigil ko sa Petron sa NLEX, nagpalagay ako, nagpadagdag ako ng oil. Tapos Pero bumaba temperature, hindi rin. bumaba kasi tumigil kami. Tumigil kayo. Ng matagal. Pag-andar mo ulit, Yes, pag-andar ko ulit, tumaas na ulit naman. siya. Yes. So, ibig bang sabihin ngayon, sobra sa oil to? Kasi hindi ka pa naman nag-change oil? Well, base doon kasi sa meter stick, nasa tama lang eh. Hindi, kasi pag bagong stop ka, talagang halos wala kang masukat na tamang oil. Pabababain mo muna yon. Okay. So, kung nilagyan ka ng oil, sobra sa oil to. Kasi kung well-maintained ang engine mo, tama ang oil mo, hindi yan dapat magbabawas na 1 litro, 2 litro, hindi pwede yun. So, unti-unti lang, top up mo, siguro mga 25% ng 1 litro, yan. Diba? 0.25. Pero naglagay ka, ilan litro nilagay mo? 1 litro. Sobra ngayon yan. So, pag sobra sa oil, delikado rin yun. Okay. So, mamaya, pagka patay muna natin yung engine, i-check natin, pahinga natin ng mga 15 minutes, 20 minutes, check natin yung level ng oil mo. Mag-invest din kayo sa inyong radiator. Kasi kahit sabihin mong maganda ang cooling system mo, hindi ka naman nag-overheat tulad ni Kuya, isang magandang bakasyon, pagbalik nila, Kalbaryo, parang nabaliwala lahat yung bakasyon nyo. Yes. Di ba? Kaya minsan yung sa mga karwas, pinabobomba nila ng tubig yan eh. Kasi makikita mo naman talaga yan eh. Pag sarili mo yung sasakyan, makikita mo yung mga dumi na yan. Ito, wala. Talagang barado na. So, siyempre, yung portion na to, hanggang dito sa baba, hindi na napapalamig ng hangin na pumapasok yung yung coolant mo dito. Anong model to, sir? 2015. 2015. So, 9 years. Brand new mo nabili? Yes. Uy, yaman. Magkano mo nabili to dati?
Ako, hindi ko natanda, sir. Mga 1.4 million to yes, eh. yes. 1.5 million. 4x2 lang. 4x2. 4x2. D4D. Yan. So, timing belt, laging i-check. Pati yung mga fluid na yan. So, yung fluid mo, medyo ano na rin, marumi na rin. Saka yung fuel filter. Lahat-lahat. Saka pag nag-change oil ka, pati air cleaner, lagi mo check. Yan yung usual na ginagawa natin. Check mo, sobra yan. Kaya pinababawasan ko, sobra to. Babawasan muna namin. So, yun yung regular na ginagawa mo sa sasakyan mo kung nagdi-DIY ka. Even sa mga shops, yun yung tinitignan namin kapag ka nag-change oil ka. Pero bihirang-bihira din na i-check namin ang radiator. Una-una, tulad nito dumi na to, hindi namin makikita yan eh. Gawa nga nung nakaharang yung condenser ng aircon. Okay. Kaya talagang bulaga ka na lang dyan na nasira. Kaya ang advice nga natin, kung may pera ka naman at gusto mong ma-maintain mo palagi yung magandang cooling system mo at hindi ka maparis dito, 7 years, 8 years, palitan mo na radiator mo. Mura lang naman. Magkano, sir? 7K, 7K. Magkano yung Nissan kanina? 9K. 9K. Pero hindi sa akin binili yun, ha? Automatic transmission, yung radiator niya. May oil cooler. Ayan. So, ito. Ayun, kitang-kita yung oil cooler. So, plano ko nga, kung iiwanan ni Sir yan, operahin ko yan. Para meron tayong pang-vlog. Di ba? Kukunin natin yung oil cooler. So, yung mga ganito, mga kapatid, hindi ko to ina-advise at nire-recommend na ipalinis or ipa-cleaning. Kasi ito, binubuksan lang nila yan, no? Tapos, lilinisin nila, susundutin nila yung mga butas ng radiator na yan. Paano kung manipis na nga? Di ba? Paano kung may mga problema na yan dyan? No? So, hindi rin titino. Ayan, gamit ka ulit, bigla na lang mabubutas. Tapos ito, nagkakaroon din ng leak dyan. Kaya nilalagyan lang nila yan ng silicone kapag ibinalik nila. So, hindi rin talaga yon na sure na tatagal yung radiator mo. Bili ka na lang. Palitan mo na lang at least kung itong radiator na to, na brand new, nung binili niya, yung unit, tumagal ng 9 years bago siya nasira, so mag-adjust ka ngayon. Swerte yung iba na tumatagal yung kanilang mga radiators na hindi kaagad nasisira, okay lang yun. Yung coolant, lagi din kayong magpapalit. EcoCool, Global Engine Coolant, Anti-Rust, Anti-Overheat, Anti-Freeze, Anti-Rust, Aluminum Metal Plastic Safe. So bakit merong aluminum metal plastic safe? Kasi nga may mga coolant na sobrang tapang ng kanyang mixtures, kaya rin sirain yung mismong aluminum na radiator mo. Hindi katulad nung araw, ang mga radiators tanso. Ngayon kasi puro aluminum na. So yung corrosion dun sa loob, pansinin mo yung mga gamit mo na kasirola, sa ilalim ng lababo, pag matagal mong hindi kinamit, tignan mo, di ba ang dumi? May mga corrosion siya. Ganon din ang nangyayari sa radiator. Ngayon, may nakalagay dito, Organic Long Life Formula. Ayan, long life. Ano yung basihan mo nung long life? Ikaw, sir, may idea ka ba kung anong basihan ng long life? Well, when you say long life, pwede mong hindi agad palitan. Matagal ang buhay. Dalang buhay, yes. Kaso ang problema, yung radiator mo ang humina ang buhay. Di ba? Yan lang. So, ito, mura lang naman yung mga ganito, yung mga premix na siya, sasalin mo na lang. Siguro, every 20,000 kilometers, magpalit ka ng coolant. Kasi mura lang to eh. Pa-drain mo na lang, magpalit ka ng coolant. Siyempre, umiinit din naman dun yan sa loob ng ng makina mo, yung mga coolant na to. Minsan nga, may times yan talagang halos doon na siya sa pinakamainit na temperatura. Kapag ang bagay nadadarang sa sobrang init, anong nangyayari, sir? Pwedeng mawala yung effect niya or yung effectiveness nung... Pwede, di ba? Di ba? Mawawala. EcoCool, ito product ng Lubrigold. Dito po, kasama rin po ito ng Repsol. Ito ang ginagamit namin dito sa Autorans kasi tiwala kami dito. Pero kahit na anong ganda ng coolant mo, kung yung radiator mo naman may leak, yung cooling system mo may leak, lahat yan may leak, sayang kung magkukulan ka, dapat ipaayos mo. Kasi tatapon lang to eh. Di ba? Ang mahal-mahal, bibili ka nito, tatapon lang to kung nagli-leak ang iyong cooling system. Dapat ipapaayos nyo yun. Dati ba nagsasalin ka ng coolant? Never. Walang sa never. So, Never, no? Talagang hindi naman nababawasan, Yes. di ba? Bigla na lang. So yun nga, dahil nga nabutas na yung kanyang radiator. So ito, 9 years, nabutas ang radiator. Hindi naman natin sinasabing lahat ay pwede magkaganyan. Meron tong aluminum metal plastic safe. So ibig sabihin, may mga coolant na hindi safe sa aluminum at sa plastic. Mga kapatid, sinong matapang dyan?
Tutirahin ko to si Glenn. Okay mga kapatid, yung radiator natin, dumudumi talaga yan. So, kung hindi nyo naman talaga mas matututukan ng magandang panlinis, o sabihin na natin meron kayong power sprayer, yung mga radiator, eh siyempre, kailangan mong kalasin yun at ipalinis mo. Pero sa mga car wash po, pwede nilang linisin yan. Kaya lang, mag-ingat po, sabihan nyo po yung gagawa ng paglilinis ng radiator na dapat hindi malakas yung pressure. Kasi nga po, ang mangyayari ganito, kayang-kayang masira. Ito, tignan nyo po. Oh, yun, oh, sira, oh. Pag talagang malakas. Kaya minsan, may makikita po kayo, yung mga condenser ng aircon, kasi yun yung nasa harapan mismo ng radiator, ay nako, ganyan po ang mapapansin nyo. Ganyan ang makikita nyo. Ayan. Magugulat na lang kayo, bakit nagkaganon. Ngayon, ito mga kapatid, pansinin nyo pa rin ha. Ito yung mga lumang radiator na tanso. Ayan. Pero nagkakaroon din siya ng corrosion. So dito ngayon pagsisimulan ng mga butas. Kaya ito, na-repair na to eh. Oh. Nagkaroon ng butas dito yan. Sabi ko sa may-ari, wag mo nang gamitin to. Ito yung pinalitan lang namin noong nakaraan. At yun nga, naging full aluminum na po yung kanyang radiator. Mura lang naman yung mga ganong klase ng radiator. Ngayon, ito naman po yung galing sa Fortuner. Ayan. Try ngayon nating linisan. So dito sa kaso ni Fortuner, yung dumi pumunta dito. Ingat po kayo sa mga inilalagay ng mga cleaning solution. Kung pwede, shampoo lang talaga para lumambot lang yung mga dumi. Mga kapatid, ang aluminum po ay hindi yan pwedeng malagyan ng asido, malagyan ng sosa, kasi sisirain po yan ng mga ganyan. Kapag hindi mo nahugasan ng todo yung mga sosa na yan, yung mga asido na yan, or matatapang na panlinis, sisirain po yung aluminum. Kasi ito po aluminum na. So ngayon, itatry ko ngayon na linisin. Siyempre, hihinaan ko yung pressure ko, pabubukahin ko yung tubig. Oop. Yan, dapat ganyan lang po. Kita ba, RJ? Oh. So, ganyan lang. Saka hanggat maaari, nakadiretso. Kasi pag ginanyan nyo yan, pwedeng masirain din niya yan. Oh. Yan, tingnan nyo mga kapatid kung ano ang itsura ngayon nung radiator na to kapag nalinis na. Oh. Palagay ko meron ako magiging customer na space wagon. Lilinisin ko yung radiator niya. Ang dumi, nakita ko kanina eh. Oh. Yan oh. Okay. Linisin ko na. Ito tubig lang, hindi ko to nilagyan ng shampoo or cleaning solution. Tubig lang ang ginamit ko. So ayan, lumabas na po yung pagka-aluminum nitong radiator na to. Tignan nyo kung gaano kadumi yung nalinis natin doon sa radiator. Hindi siya ordinaryong dumi. Akala mo langis na dinrain mo. So galing po dito yan. So yung inyo palang radiator na nandyan sa inyong mga sasakyan ay nagkakarga ng ganyang kadumi na kumakapit doon sa inyong mga radiator. Kaya huwag nyo pong kalilimutan na ipalinis ang inyong mga radiator para mas lalo nyo po siyang maalagaan. Itong high pressure washer na to, nabili ko to diyan sa malaking tindahan, diyan sa may Rizal, dito sa probinsya ng Rizal. Pero ayaw nilang magpabanggit sa vlog, kaya sorry, hindi ko siya ibabanggitin. Okay, lilinisin nyo po, malaking tulong ang malinis ang inyong radiator kasi gaganda po ang inyong cooling system. At hindi po kayo mapaparis dito dahil sa dumumi yung radiator niya, nagkaroon ng maraming mga harang doon, nagkaroon ng corrosion at nabutas na nga yung radiator. Okay, one more time. Yan po, oh. So pagka nilakasan nyo yung pressure, ganito po mangyayari. Sira. No? So baka mamaya magpalinis kayo sa mga car wash, medyo bago-bago pa si kuya na magkakarwas sa'yo, tapos ginamitan ng malakas na pressure dahil nga siguro inisip niya marumi to, ayan po mangyayari. Oh. Sira talaga yan. Yung condenser ng aircon, yan ang unang-unang tatamaan kasi yan yung nasa harap. Kaya dapat maingat din po yung gagawa. Bumili lang kayo nung hindi masyadong malakas na pressure washer or kailangan talaga matitimpla nyo para hindi mapahamak ang inyong radiator. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at sana makatulong po itong aking vlog na ito
sa maraming may mga sasakyan. Siyempre, kaya nga po auto runs. Ngayon po, wag po niyong kalimutan na i-share or i-like po ang aking mga videos at sana po mag-subscribe na rin po kayo. Mga kapatid, happy viewing po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito, naglabasan na yung mga alaga namin. Meron pa akong 4 niyan sa bahay. Sino to? Sino to? Marcia! Marcia, Milan, Milan. Luna, Luna, Luna. Oh, ang babaho nila. Ha? Ayan sila, oh, binadaan muna, tatabi muna. Oh, yan po yung mga alaga namin. Pati si Paring Ner. Naku, ang dami niyang mga ambul. Ayan, babay muna. Okay, may dumaan. Hey, balik, 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 balik. Oh, sit, sit, sit. Ang ganda ng katawan ni ni Marcia, oh. Marcia, palabang ka na ang katawan mo. Oh, kaso namumula yung Oh, si Milan. Si Luna, oh. Luna. Uy, ito nangangagat. Ha? Si Milan. Ngayon lang nakalabas, oh. Tuwan-tuwa, oh. Oh. May papa-aircraft pa ba natin yan? Hindi na, no? Oh. Ayan, okay. Tiny, tiny bubbles. Tiny. Sa pool. Okay, bye-bye.